Ayan, so here is our next topic for engineering surveys, itong differential leveling. So we have a short discussion with differential leveling. So paano ba nagwo-work itong differential leveling sa engineering surveys? So ano ba yung gamit nitong differential leveling in terms of surveying? So here is the differential leveling. Ayan, so differential leveling is the process of measuring vertical distances from a known or assumed elevation point to determine elevations of unknown points. So ginagamit yung differential leveling sa pagsusukat ng mga vertical distances kung saan nag-a-assume tayo ng elevation point and then para ma-determine yung elevations ngayon ng mga unknown points. So ito yung terms use and differential leveling. Ito yung mga ginagamit. So una, a benchmark or the BM. So it is a permanent point with known or assumed elevation. So dito sa illustration natin, so dito, ayan, BM or the benchmark, ito yung starting point natin. So ito kapag sa survey tayo, so naglalagay tayo ng benchmark as our starting point. Ayan. So dito alam na natin yung elevation, known or assumed elevation na. So meron na tayong elevation dito sa benchmark. So here is our starting point. Next is the temporary benchmark or the TBM. So ito daw yung a point of known elevation. So dito, ito yung TBM natin or the temporary benchmark. So kapag nagsusukat naman tayo, so hindi naman tayo magsusukat ng the entire world. So ang essence ng TBM kaya naglalagay tayo dito is ito yung endpoint natin. Kumbaga dito yung finish line ng finish line natin sa pag-survey. So dito sa BM, is our starting point, while the TBM or the temporary benchmark, ito yung endpoint natin or the finish line. So dito tayo mag-end ng pag-survey. Yan. So here next, the third one, turning point. So turning point or the TP, an intervening point with unknown elevation where a backside and foresight are taken. So dito sa TP or the turning point, dito hindi pa natin alam yung elevation dito. Kaya dito naglalagay tayo ng ito, leveling rod. So nilalagay natin dito sa turning point natin. So dito hindi pa natin alam yung elevation. So unknown elevation pa tayo. Ayan. So, next is the backside or the BS. So, rod reading to benchmark or to a point with known elevation. So, dito sa backside or the BS, nilalagay natin dito yung BS pag alam na natin yung elevation. So, pag alam na natin yung elevation, dito, yun yung backside natin. Okay, yung reading natin, backside yon. And then next is the foresight, rod reading to a point with unknown elevation. So dito naman sa FS or the foresight, so yung reading natin kapag hindi pa natin alam yung elevation or unknown yung elevation pa natin, yung reading natin is called foresight. So foresight. So from here to here, 4.23 yung foresight natin. Yan yung rod reading natin. Okay? So next is the height of instrument or the HI. Ayan, it is the elevation of the line of sight in the telescope of the level. So, yung HI natin or the height of instrument, so, ano siya? Sum of elevation and backside. Ayan, so dito, ito yung height of instrument natin. So, ang mostly na ginagamit sa natin is the instrument natin is the theodolite natin. So, doon nilalagay sa tripod, yon. So, para malaman yung height ng instrument natin, ayan. So, here, may dalawa tayong formula. So dito, para malaman natin yung height ng instrument natin dito, so kailangan natin ng elevation. So dito sa benchmark natin, ito, known yung elevation natin, given yung elevation natin dito. So yun, i-add natin, i-add natin doon sa nakita natin or yung rod reading natin dito sa may backside. Ayan. So, yun yung magiging height ng instrument, elevation ng benchmark dito, plus yung rod reading natin na backside. So, yun yung height ng instrument natin. And then, next one is the elevation is equal to height minus the foresight. So, dito naman sa TP1 or the turning point number 1 natin, hindi pa natin alam yung elevation natin dito. So, unknown yung elevation natin dito. So, para malaman yung elevation dito sa may TP1, ang gagawin natin is kukunin natin yung height ng instrument and then ima-minus natin yung rod reading natin dito na foresight dito sa may TP1. So, yon yung magiging elevation natin. So, height ng instrument minus
yung FS natin or the foresight. So, yun yung magiging elevation na natin dito sa may TP1. So, yun. And dito, next tayo is the common mistakes in leveling. So, dito, yung mga common, yung napagkakamali in terms of dito sa leveling natin. Una, faulty reading of the rod. So, mali yung pagbasa natin sa dito, sa rod natin or the leveling rod. So, yon yung number one na common mistakes natin. So, dito sa theodolite kasi, kapag tumingin ka dito, may cross sign, mag-zoom out. So, mag-zoom out siya. So, makikita mo yung mga number dito. So, may cross sign. So, kung saan tumama, yung cross sign dito, yung mga measurement dito, vertical distance mo, yun na yung magiging vertical distance mo dito. So, yun na yun. So, doon, yung in terms of theodolite, yan. So, 3, touching the tripod during reading. So, ayan. Ay, hindi, dito pala. Number 2. Number 2, not fully extending the rod for high readings. So, dito, ito yung poste natin, parang poste na ano natin. So, yan yung leveling rod natin. So, kapag masyadong mataas yung high readings natin, so, hindi natin down at fully extending, so, hindi natin in-extend. Yan. So, para siyang, alam mo yung ruler siya. Pero ito, leveling rod natin, so, mataas yan ginagamit. So, hindi daw na-extend ng maayos, kaya tayo nagkakamali. So, yon. Number 3, touching the tripod during reading. Ayan, so ito yung tripod natin, yan. Tripod. So, dyan pinapatong yung theodolite natin. So, yan yung instrument natin. So, yung theodolite, yan yung instrument natin sa pagkuha ng mga backside and the foresight. So, kailangan yung tripod natin, naka-level yan. So, pantay. Para yung instrument natin pantay din, hindi siya tabingi. So, pag tabingi, mali na yung mga measurement natin. So, kailangan yung tripod, pag nag-reading tayo, rod reading, so kailangan hindi mo siya ginagalaw. Kailangan steady lang siya, pantay, para maging tama yung measurement dito, yung mga foresight and then the backside mo. So, here, last na common mistakes in leveling. So, confusion between recording BS and FS or yung backside and foresight entries in the field book. So, ito madalas na magkakamali. So, confusion. So, nalilito in terms of dito, recording ng BS and FS. So, ang tatandaan nyo lang, in terms of BS and FS, sa backside or the BS, yung elevation natin, alam mo na, known elevation na siya. Known elevation na yon. So, doon mo ilalagay yung backside, yung reading mo. So, sa backside na yon. While yung foresight, hindi mo pa alam yung elevation. So, unknown elevation yon. Unknown elevation pa yan. So, kapag nag-rod reading ka, kapag hindi pa alam yung elevation, yun yung foresight. So, ilalagay mo sa foresight yung nakuha mo, nabasa mo dun sa rod. So, yun. So, yun. Again, backside, kapag known na yung elevation, alam mo na yung elevation. While yung foresight, pag hindi mo pa alam yung elevation. So, ganun yung BS and then FS. So, dito sa may next na station natin, dito, so TP2, ngayon, ilalagay mo na naman ngayon yung instrument mo dito. So, dito sa TP1, alam mo na ngayon yung reading dito. Reading. So, alam mo na yung reading dyan. So, alam mo na yung elevation. So, ang mangyayari, ang magiging BS mo na is dito. Yan, BS mo na. And then, ang FS mo, the foresight, dito na sa TP2. So, aalamin mo yung elevation dito by ito. So, kunin mo yung height ng instrument, which is elevation plus the BS. Ayan, yung elevation ng TP1 plus yung nabasa mo dito sa may BS or the backside, i-add mo yon para makuha mo yung height ng instrument. Para makuha mo naman yung elevation dito sa TP2, kailangan mo ng height ng instrument na nakuha mo dito by adding elevation dito sa TP1 plus the BS. So, yun yung height ng instrument. And then, i-minus mo ngayon yung FS na nakuha mo dito sa may TP2 para makuha mo yung elevation sa TP2. Ganon. So, next station ka dito. So, dito na yung endpoint mo. So, yan. Ilalagay mo ulit yung instrument mo. So, hindi mo alam yung height ng instrument mo dito. So, ang gagawin mo, yung nakuha mong elevation dito, i-add mo ngayon yung nakuha mong backside or rod reading dito sa may TP2. So, yun yung magiging height ng instrument mo. So, next is para malaman mo yung TBM, yung elevation nito. So, kailangan mo lang ng height ng instrument minus yung FS dito. Yung nakita mo dito na yung reading mo dito sa may TB1. So, height ng instrument minus yung FS. So, makukuha mo na yung elevation dito sa may TBM1. So, yon. So, yung direction of leveling natin, so papataas siya.
So, ganon. So, ganon yung differential leveling. Ayan, so ngayon, we can proceed na sa pagsagot ng mga sample problems natin.